Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Nanyo at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa official Facebook page ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at paki-follow na rin po kami sa aming FB page para live na live niyo pong masubaybayan ang mga programa dito sa ating himpilan. Bukod po sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes. At syempre, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Syempre, paki-download at paki-install na lamang po ang naturang mobile application sa pamagitan ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at Apple App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga at nakatambak lang ang naturang mobile application. Gamitin nyo na po ito lalo na kapag on the go kayo pero nakakasagap naman kayo ng internet sa pamagitan ng data o kaya ng Wi-Fi. So, pagkabukas nyo lamang po ng Evox PBS receiver app, pakihanap nyo na lang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Nasa likod na po yan ni Warm Heart Drizzle. At pindutin nyo na po yan para live na live nyo po nga masubaybayan ang programang Warm Heart maging ang iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay mapapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At ka-Warm Heart Drizzle, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa katabi nating istasyon, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan, mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ka-Warm Heart Steph, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw na to? Sa araw-araw kasi nating kumustahan na Warm Heart Drizzle, madalas marinig ang simpleng okay lang. Pero gaano ba ito katotoo? Kasi minsan, 'di ba, kapag ka nagsasabing okay lang, either talagang okay lang talaga o baka deep inside ay may pinagdadaanan ang isang tao. Yun nga, sabi nga sa likod ng mga ngiti at magaan na sagot, may mga damdaming hindi nasasabi. Kumbaga parang kinikim-kim, 'di ba? Pagod, pangamba, at pinipiling itago para sa kapakanan naman ng ibang tao. Siyempre, ka-Warm Heart Steph, alam natin sa kulturang Pilipino, mahalaga yung pakikisama, yung pagiging matatag. Kasi nga, di ba, Filipino tayo, strong tayo. Pero ngunit, di ba, minsan may mga dahilan kung bakit sinasantabi natin yung mga nararamdaman natin, dahil yan siguro sa mga kasama natin sa bahay para hindi sila maapektuhan o kaya sa work natin para hindi rin maapektuhan. Kaya tila nakikita ng mga ibang tao na nagiging positibo lang tayo kahit hindi naman natin kaya o hindi tayo okay. At in relation sa mga nabanggit natin, ay tatalakayin natin sa edisyong ito ng Warm Heart ang mas malalim na kahulugan ng kumusta ka at kung paano nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw ang tinatawag na emotional suppression at toxic positivity. Paano ba tayo nakakalikha ng safe space o ligtas na espasyo para maging totoo ang ating nararamdaman at kailan ba naging pabigat ang simpleng kaya mo yan. Kaya mga ka-Warm Heart, samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan kasama si Ginoong Romar Jerome Claveria, isang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services upang maunawaan kung paano natin mapapagaan or mapapalaganap ang kalusugang pangkaisipan sa pamilya, sa trabaho at sa ating sarili. Sir Jerome, welcome po sa Warm Heart. Good morning po. Good morning, Drizzle and Step at sa lahat ng inyong mga tagapakinig and viewers. Happy Sunday. Happy Sunday po, Sir. Sir, unang katanungan ko po, sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasagot pag tinatanong tayo kung kamusta ka is okay lang.
kahit hindi naman talaga. So ano po talaga ang psychological na pinagmumulan nito? Well, napaka-common nito talaga sa ating mga Pilipino. Madalas 'pag sinasabi ng isang tao ang okay lang, hindi talaga ibig sabihin na okay talaga siya. Minsan ito ay isang automatic response, ng isang tao at, sa psychology meron po tayong term na tinatawag na emotional masking o yung pagtatago ng tunay na nararamdaman. Maraming dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Puwedeng yung isang tao ayaw niyang mag-alala yung kanyang pamilya or puwedeng ayaw niyang maging pabigat o baka naman hindi pa siya handang magkuwento. So ayun po, yun po Yeah. yung, psychological na pinagmulan ng, Sorry. kumbaga o emotional masking. Sir Jerome, ito naman po yung aking katanungan. Ano po ba yung epekto naman ng hiya at pakikisama sa emotional expression ng mga Pilipino? So yung, hiya at saka yung, pakikisama, malaking bahagi talaga ito ng ano, ng kulturang Pilipino. So yung hiya ay minsan nagiging dahilan para isipin natin na nakakahiya kapag umiiyak tayo o kaya humihingi ng tulong. Samantalang yung pakikisama naman ay minsan nagtutulak sa atin na huwag magsalita para walang conflict o walang maabala. So although ano, sa sikolohiyang Pilipino magaganda ang values na ito kapag nasa tamang lugar. Dito kasi napapamalas yung pakikiramdam at, emotional sensitivity ng mga Pilipino pero kapag sila ay ano, kumbaga ito'y pumipigil na sa kanila na humingi ng tulong, so kailangan na natin itong, kumbaga, 'wag walang bahala. So doon siya nagiging unhealthy. So yun po. Sir Jerome, ang follow-up ko lang po dun, 'di ba po, usually tayo mga Pilipino, mahilig po tayo magsabi ng okay lang, kahit hindi okay, 'di ba po? Gaano po ba ka-impactful po 'pag hindi tayo nakakapag-open up or hindi tayo nakakapagsabi ng saloobin natin? Paano po ito nagiging hadlang para, magkaintindihan po yung mga tao? Well, 'pag, yun pong binabanggit niyo is, tinatawag natin na ano, emotional suppression. Mm. So, pagka hindi po nakakapagsabi ng saloobin, ng nararamdaman ng isang tao, para po siyang ano, isang pressure cooker. Yung emosyon natin parang isang pressure cooker. Kapag patuloy nating kinikimkim yung lahat, hindi ibig sabihin nawawala sila, naiipon lang sila. And, sa paglipas ng panahon, kasi na-bottle up yung feelings na yun, maaari itong magdulot ng, mental health concerns. So, andiyan yung, burnout, hirap sa pagtulog, so puwedeng may maranasang ilang physical na sintomas kagaya ng headache o pananakit ng katawan or, puwede silang magkameron ng ano, mental health, concern talaga na anxiety at saka depression. And speaking of that po, Sir Jerome, ano po kaya 'no, kasi nabanggit niyo na yung, ilang effects po 'no, ng emotional suppression sa isang individual. Pero how about, ito po bang mga nabanggit niyo ay masasabi mga long-term, effects na po ito o meron pa pong, iba pang masasabi na pangmatagalang epekto ang emotional suppression? Ang pangmatagalang, epekto po ng emotional suppression, puwede po siya talagang mag-lead sa ano, tinatawag natin na mental disorder. So, yun po kasing, lungkot 'no, so yun pong galit, yan pong mga emosyon na yan ay normal na emosyon ng tao. Ang kailangan lang po ay tayo ay responsable kung paano natin i-express yung sadness at saka yung anger. Ngayon pagka, hindi natin ito na-express ng maayos or sinarili lang natin, doon po siya ano, pagka, kumbaga na-reach mo yung certain point or duration, puwede siyang maging ano, mental disorder. Pero meron lang po ako na disclaimer, so ay iniiwasan po natin yung self-diagnosis. So kinakailangan pa rin po talagang, tayo ay mag-undergo ng psychological assessment para, kumbaga masigurado kung, kumbaga meron ba tayong ano, kumbaga na, mental health concern. So ayun po. Sir, 'di ba po nasabi niyo nga po na battle of emotion, balik lang ako dun sa kanina po ninyong sinabi. So, Yes po. gaano po kahirap para sa isang individual na na-battle up na yung emotion niya, na nasanay na siyang ang lagi niyang sagot is, "Okay lang ako, kaya ko 'to." Gaano po kahirap sa isang tao na mag-open up, lalo na kunyari sa mga malapit niyang kaibigan, kasi kahit na if I may po,
kahit naman po malapit tayo sa mga best friends natin, sa mga sa family members natin, we always tend to say, okay lang ako kahit hindi. So, gaano po kahirap para sa isang individual na nag-battle up na emotion niya and then mag-o-open up na siya? Well, sa una po talaga, challenging lalo na kung yung tao, nasanay yung mga tao sa paligid niya na siya ay masayahin, na siya ay kumbaga strong. Pero ayun po, pagka po kasi hindi niya na ilabas or hindi niya na-express yung kanyang saloobin, 'no, so ang puwedeng mangyari talagang puwede talaga siyang, kumbaga lumala, 'no. So sabi ko nga parang, yun nga na-bottle up yung feelings, puwede siyang mag-lead sa dysfunction, sa distress. So ibig sabihin po ng dysfunction dahil sa, dun lang umiikot yung kanyang ano, kumbaga isipan dahil hindi niya mailabas yung saloobin niya. Puwedeng yung mga responsibilidad niya, let's say for example sa trabaho, sa bahay, at sa iba pang relasyon niya sa ibang tao, puwedeng apektado na rin. Mm, Ayun mm. po. Sir Jerome, matanong ko lamang po, talaga po bang ang pakikisama ang masasabing naging hadlang po sa pagiging totoo sa sariling emosyon? Kasi syempre, tayo po nakikisalamuha tayo sa iba't ibang mga tao na may iba't ibang klaseng personalities. Kumbaga medyo yung iba na individual ay naninimbang talaga no sa kung sino yung talagang sasagutin nila ng totoo kapag tinanong sila ng kumusta ka, 'di ba po? Tama po. Yes po. So yun naman pong pakikisama, nakadepende po talaga siya sa sitwasyon. Ano po kung, ito ba ay magiging unhealthy or, healthy. Pagka unhealthy, minsan, eh, 'di nagtutulak ito na huwag na lang magsalita para wala ng conflict, para wala ng abala. Pero, may mga pagkakataon na ano talaga kailangan nating, kumbaga mag-speak up, 'no. So kumbaga kailangan ay, ilabas natin yung saloobin natin, ayun po. Sir Jerome, ano po sa karanasan po ninyo since nagpa-practice din po kayo clinically, ano po yung mga senyales na nakikita ninyo sa isang taong lumalapit sa inyo for counseling? Tapos sinasabi na, okay lang, okay na 'to, ah, sanay naman ako sa ganito, So, ang na naging senyales po talaga, commonly hindi naman po talaga lahat umiiyak. Minsan ang taong pinakamasayahin, sila actually yung pinakanahihirapan. So, ang mga senyales po na napansin ko, biglang tahimik, nawawalan ng gana sa dating gusto, yung mga dati niyang activities, madaling magalit 'no, so, over simple things, sa mga simpleng bagay, laging pagod, iwas sa tao. At tsaka yung pabago-bago yung kanyang appetite, minsan madami siyang kumain, minsan, konti lang siyang kumain at, sinasabi niyang okey lang pero halatang wala siya sa sarili. So, mas mahalaga ang pagbabago sa dati nilang behavior kaysa sa isang araw lang na malungkot sila. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung anger, yung sadness, yung mga negative emotions, yan po ay normal na nararanasan ng isang tao. 'Pag nakakalungkot yung sitwasyon, malulungkot talaga yung isang tao. Kaya mahalaga tingnan natin yung pagbabago sa dati nilang behavior kaysa sa isang araw lang na nakita natin na malungkot yung isang tao. Mm, Ayun mm. po. Sir Jerome, eto naman po kasi kanina nabanggit po sa introduction yung regarding sa paglikha ng ligtas na espasyo o ng safe space. So sa loob po ng at least ng family 'no, ay paano po kaya tayo makakalikha ng safe space upang magkaroon po ng open communication between family members? Ah, Simple pero malaking bagay. So una, makinig muna po tayo bago tayo bigay ng advice. So kahit po kami ng mga professionals, 'pag po kami ay nasa therapy room or nasa isang counseling room, hinahayaan muna po namin na kumbaga mapakinggan yung aming mga kliyente at puwede po din natin itong i-apply sa, bahay. Isa pa pong, kumbaga maibabahagi ko sa inyo, kumbaga ano, iwasan po natin yung ano, yung tanong na why or, Mm. bakit. Kasi ano, kumbaga instead na why or bakit, mas maganda po na ang itanong natin dun sa tao, ano yung nangyari? Kasi pagka why or bakit parang may assumption na tayo na meron siyang ginawa, meron siyang, maling nagawa. Pero 'pag tinanong natin na ano ang nangyari, kumbaga mas non-judgmental siya, mas safe space siya. Kumbaga hinahayaan mo yung tao na, ah,
magpaliwanag muna. So pangalawa, huwag agad ikumpara, 'no. So iwasan po natin yung sasabihin natin na, kung ako nga or, kung halimbawa, wala naman 'yan sa nararamdaman ko, for example, or sa naranasan ko. And, pangatlo, i-validate natin yung nararamdaman ng ating mga kasama sa bahay. So ayun po. Sir Jerome, paano po natin matutulungan or masasabi o matutugunan yung isang tao, kunyari, kasama natin sa bahay o dito sa work, na pag tinanong mo, okay ka lang ba? Sasabihin niya, okay lang ako. Pero ramdam mo na hindi naman talaga, na tinatry lang na to get by. Tapos, paano po yun yung magandang approach para matulungan mo siya mag-open up? Ayun, so maganda pong katanungan 'yan kasi hindi naman nga po talaga lahat ay kapag tinanong natin kung okay lang ba talaga sila, automatic open up na agad. So, since kasama naman po niya ito sa bahay at kapamilya na ito, so kilala niya ito. Kung hindi po effective agad ang words na tatanungin kung okay ka lang ba, kumbaga magiging effective din po siguro kung, ah anong tawag dito, sa actions naman. So, alamin natin ano ba yung paborito na pagkain nung, kumbaga halimbawa kapatid mo yun or nanay mo yun. So, through actions 'no, so puwedeng ano, maramdaman ng, isang tao yung warmth, yung care na kumbaga andiyan siya or nandiyan yung tao para sa kanya. And, unti-unti matututo siyang mag-open up sa tao na yun, ayun po. Ito naman po, Sir Jerome, matanong ko lamang po, ano naman po ang papel ng social media po, 'no, pagdating sa tinatawag po na surface level ng kumustahan? Kasi, siyempre alam naman natin na bagamat, nagko-connect tayo kumbaga sa iba't ibang individual kahit nasa malayo sila via social media, pero iba pa rin po kasi talaga kapagka physical, 'no, yung kumustahan. So, ano po ang maaaring maging papel nga po, 'no, ng social media, kahit surface level lang po ito? Ayun, so malaki yung papel ng social media, yung epekto nito. Sa social media kasi kadalasan yung highlights lang ang nakikita natin, nagpo-post ng achievements, nagpo-post na nakapag-travel. So dahil dito naiisip ng iba na ako lang yata yung nahihirapan. Pero in reality, wala namang tao or pili lang yung mga tao na magpo-post ng kanilang mga failures, ng kanilang mga pinagdaraanan, 'no? So dun natin dapat ma-realize na lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang problema na hinaharap, 'no. So, kumbaga, mas marami tayong connections online pero hindi ibig sabihin mas malalim na yung ating emotional connection. Ayun po. Sir Jerome, paano po natin matuturuan yung mga kabataan natin na maging emotionally honest sila, na hindi dapat sila matakot mag-open up sa kanilang pamilya o kahit na sa mga nakikita nilang parang motherly, fatherly, ate, kuya na figure sa paligid nila? Isang way po para kumbaga maturuan ng mga kabataan na maging emotionally honest ay turuan sila nung tinatawag na emotional vocabulary. So, hindi lang yung sasabihin na, "Okay, bad trip," or kung ano man, instead turuan natin silang mag-recognize ng emotions. Maging kumbaga sa bahay ay maging open 'pag sinabi na, "Ninenerbyos ako, disappointed ako, or na overwhelmed ako." So kapag mas malinaw nilang naiintindihan yung kanilang emosyon, mas madali nila itong maipapahayag. So ayun po. Eto naman po ano, matanong ko lang po, Sir Jerome, may mga pagkakataon po ba na yung pagsasabi ng okay lang ay nakatutulong din, at kailan ba ito nagiging, healthy coping mechanism? So, may mga pagkakataon na yung salitang "okey lang" ay nagiging, healthy coping mechanism kapag, kumbaga meron ka namang healthy support system, aware ka
sa iyong limitations, aware ka sa mga hindi mo kayang gawin. So sa ganoong paraan, pag sinabi mong okay lang, kumbaga alam mo yung boundaries mo. Kumbaga pwede siyang maging parang driving force mo na pag sinabi mo sa sarili mo paggising mo sa umaga, okay lang 'to, kaya ko 'to. So sa ganoong paraan, positive 'yun. Pero pagka sinabi lang natin sa salamin na okay okay lang ako, kaya ko 'to. Pero deep inside, marami na tayong kinikimkim, marami na tayong mga bagay na hindi nasasabi sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, do'n siya nagiging unhealthy. So case to case basis po talaga siya. Madagdag ko lang din po, Sir Jerome, ano po ba yung mga matatawag na konkretong hakbang o steps upang mahikayat ang hindi lamang siguro mga kabataan, no, maging ang mga adults din natin, mga working adults, young adults, at kahit yung mga nasa middle age, at kahit yung mga senior citizens din natin, no, upang nga sila po ay mahikayat na kahit paano ay maging bukas po sila pagdating sa kanilang mga emosyon. Well, ang pinakakongkreto po na step is yung talagang, mag-umpisahan natin sa bahay, 'no? Kasi pagka naging practice natin ito sa bahay, hindi natin namamalayan nadadala natin ito sa community, sa society. And, 'pag nakita ng ibang tao na ganito tayo sa bahay, open tayo, may open communication tayo sa bahay, ang mangyayari, maiimpluwensyahan yung mga kaibigan, mga kamag-anak, 'no? So 'pag nakita nila, ay ganito yung practice nila, so hanggang sa kumbaga lumawak na yung impluwensya at matanggal na yung stigma. So ayun po. Siguro ito na lamang po, no, bago po tayo magkaroon ng break, para naman maka-move forward na tayo dun sa ating discussion. Sir Jerome, paano po ba natin masisimulan ang mas makabuluhang kumustahan sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa? So, para maumpisahan yung talagang, kumusta ka. So, kasi yung ang tanong na kumusta ka hindi lang talaga siya greeting, eh. So, maaari itong maging pagkakataon para may taong makaramdam na hindi siya nag-iisa. At kung ikaw naman ang tinanong, tandaan mo, so hindi mo kailangang sabihin ng lahat agad-agad, pero hindi mo rin kailangang dalhin ang lahat ng, mag-isa. So, ayun po. Okay. Sir Jerome, magkakaroon lang tayo ng break. Mga ka-warm heart, stay tuned lang. Sa pagbabalik po natin, dadakuin naman natin ang paksang toxic positivity in the workplace. Magbabalik ang ating palatuntunan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit.
Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Alagaan ang isipan. Pagaanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart. Balikan o kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. Warm Heart. Warm Heart. At nagbabalik na ang ating programang Warm Heart. At tulad ng ating nabanggit kanina, ay dadako na tayo sa ating second topic na toxic positivity in the workplace. Kasama pa rin natin ang ating resource person na si Sir Romar Jerome Claveria. Isa po siyang psychologist at managing partner din po siya ng Alaya Psychological Services. So ano ang mga katanungan mo, ka-Warm Heart Drizzle? Kasi madalas natin naririnig yung sa trabaho yung linyang, kaya mo yan. Oo. So, kailan nagiging toxic positivity to sa halip na encouragement? So, yan po ang tatanungin natin ngayon kay Sir Jerome. Sir Jerome, kailan po ito nagiging toxic sa halip na encouragement? Magandang encouragement naman talaga yung makarinig ka ng kaya mo yan. Nagiging toxic lang ito kapag ginagamit ito para i-dismiss yung nararamdaman ng tao. Halimbawa, isang empleyado, nagsabi siya sa kanyang manager, pagod na talaga ako or pagod na ako, sir. So, yung manager ang sinabi niya, hindi, kaya mo yan, positive lang. So, hindi nito na-address yung tunay na problema. So, nagsabi na yung empleyado na napapagod siya. So, imbis na itanong, so anong nangyari? Ano yung naging rason kung bakit ka napagod? Na-dismiss na agad yung emosyon ng pagod. Bagkus, ang ginawa, sinabi agad, positive lang, kaya mo yan. So, yun po, nagiging toxic positivity po siya. Eto na nga po, no, Sir Jerome, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating programang Warm Heart, ano po ba ang pagkakaiba ng genuine support at toxic positivity sa workplace? Ayan. So, ang genuine support ay nagsisimula sa pakikinig. So, halimbawa, pwede nating sabihin or pwedeng sabihin ng manager sa example ko kanina, mukhang nahihirapan ka. So, ano ba ang iyong concern? Ano bang maitutulong ko sa'yo? So, ang toxic positivity naman, agad nagbibigay ng positivity nang hindi muna kinikilala yung struggle. So, yun po yung main na pinagkaiba. Kung napansin nyo kanina, nagsabi yung empleyado, pagod na talaga ako. Ang sinabi lang ng manager, hindi, kaya mo yan. Positive lang. Yung genuine support, bago mo sabihin yung kaya mo yan, inaalam mo muna. So, mukhang nahihirapan ka. So, ano yung pwede kong maitulong sa'yo? So, sa ganoong pagkakataon, genuine support po yun. Ayun po yung pinagkaiba. Sir Jerome, dagdag ko lang doon sa tinanong po ni Ms. Steph.
'di ba po usually yung mga boss, mga superior natin, they always say na, kaya mo yan, suportado kita. Pero, kailan po nagkakaroon ng limitation o yung ginagawa na lang tong sinasabi lang, kaya mo yan, you're doing good job. Kaya thank you sa ginawa mo, thank you sa pag-help mo. Pero, hindi na siya nagiging encouragement. Kumbaga, nagiging pressure na siya sa empleyado. Ayun. So, talagang minsan nakadepende talaga sa sitwasyon kung nakakatulong ba talaga yung paulit-ulit na pagsabi ng kaya mo yan. So, kung may kasamang suporta, oo, nakakatulong ito. Pero kung salita lang ito pero wala naman talagang tulong, maaari lang itong makadagdag sa pressure. So, parang sinasabing kapag hindi mo kinaya, kasalanan mo. So, sa ganung pagkakataon, toxic positivity po yun. Ayun po. Ito naman po, Sir Jerome, kasi kanina napag-uusapan natin yung safe space. So, ano po ang short-term and long-term effects ng kawalan ng ligtas na espasyo o safe space para, kumbaga, kahit yung mga leaders natin ay i-open or i-admit na meron ng, kumbaga, mental health-related concerns among his or her subordinates dahil dun sa pressure na nararamdaman nila. Ayun. So, sa epekto ng walang safe space, so syempre, sa una, unti-unting napapagod yung tao. Sunod na dyan, nawawala na yung kanyang psychological safety. So, iba yun sa physical safety. Yung physical safety, yun ay kumbaga ligtas yung opisina, kumbaga walang masamang loob, walang violence. Pero yung psychological safety, yung sa loob mo, sa iyong isipan, nawawala na yung psychological safety. So, nadadagdagan yung pressure na nararamdaman ng isang empleyado. At kapag natatakot magsalita ang empleyado, mas tumataas ang risk ng stress, ng burnout at pagbaba ng motivation. At yan ay pag nagpatuloy, sabi ko nga kanina, pwede siyang mag-worsen. So pwede siyang mag-lead sa mental health concerns or sa mental disorder. Ayun po. Sir Gino, sa kultura ng mga Pilipino kasi, 'di ba, alam natin na masayahin tayo, na sige, absorb na lang natin yung sinabi ni boss na kaya ko to gagawin ko to. Pero kailan po nagiging sanhi na to ng pagod, burnout, o kaya to the extent na yung taong yun, ayoko na, quit na lang ako? Ayun. So, tama po kayo. Bilang Pilipino, ipinagmamalaki natin ang pagiging matatag. Pero minsan, napagkakamalan nating resilience ang pagtitiis. So, magkaiba po kasi yung dalawa. Ang resilience ay marunong humingi ng tulong kapag kailangan. Ang pagtitiis ng walang pahinga ay maaari kasing mauwi sa burnout. So, pag resilient tayo, hindi ibig sabihin, kaya natin ang lahat. Alam natin yung limitasyon natin, marunong tayong humingi ng tulong kung kinakailangan. Ayun po. And speaking of burnout po, bago ko itanong yung tungkol sa quiet quitting, ay ano po yung mga palatandaan ng burnout na natatakpan na lang po kasi kanina napag-usapan na natin yung kultura ng okay lang ako. So, yun nga, mga palatandaan ng burnout na natatakpan ng okay lang facade. Ayun. So, ang signs po ng burnout ay hindi lamang pagod. Kasama rito ang laging pagod pa rin kahit nawalang trabaho sa weekend. For example, nawawala ng motivation. Andyan din yung irritable. Madalas ding magkamali sa trabaho kahit na, for example, matagal niya na yung ginagawa yung trabaho na yun. Hindi na rin niya nakikita yung satisfaction sa trabaho. At kung minsan, nakakaramdam siya na siya ay emotionally detached kahit na matagal na niyang kasama yung kanyang mga kaopisina. And isa pang sign ng burnout is madalas pong magkasakit kasi connected po yung ating physical health at saka mental health. Ayun po. Sir, paano po nagiging nakakaapekto sa productivity ng isang manggagawa or isang sa mga trabahador like empleyado po yung pag nabu-burnout na sila, pag feeling nila hindi na-appreciate nung mga ng boss nila yung ginagawa nila, like parang lahat na lang mali, lahat na lang sa tingin ng boss nila is mali yung ginagawa nila, na parang
parang sa isang empleyado, ginagawa ko na yung best ko, pero bakit parang kulang pa rin? Paano po siya nakakaapekto mentally sa isang tao po? Well, mentally, kapag burnout ang empleyado, hindi lang siya yung naaapektuhan. Bumababa din yung kalidad ng kanyang trabaho, mas marami yung errors na nagagawa niya, mas mataas yung absenteeism, no? So, madalas siya ay hindi pumapasok. Mas mataas din yung turnover. When you say turnover, ay yung resignation. Kaya ang pag-aalaga po talaga ng mental health ay investment din para sa isang organisasyon or isang kumpanya. Ayun po. Matanong ko lamang po, Sir Jerome, in regards po dun sa mga previous questions, ay kailan ba, tama ba na gawin yung tinatawag na quiet quitting? Kasi yun yung ginagawa na nung iba kapag talagang pagod na sila, parang fed up na sila, no? Dun sa mga nangyayari sa kanila sa opisina. Ayun. So, hindi po maiiwasan na yung ilan sa mga tulad ng nabanggit yung mga empleyado ay nagka-quiet quitting. Pero mas maganda pa rin po talaga na kumbaga maiparating natin or magkameron tayo ng open communication yung empleyado at saka yung management tungkol dito. No, so para yun po yung mas magandang solusyon. At the end of the day, ito po ay two-way process. Kailangan po ay yung empleyado mismo meron siyang gawin sa kanyang sarili para i-improve yung kanyang sarili. Pero kahit na gaano po yung effort ng empleyado, kailangan po may manggaling din na effort sa kumpanya at organization para maramdaman yung care ng company na nag-i-invest sila sa mental health ng isang empleyado. Ayun po. Sir, bilang siguro eto para po sa mga employers, paano po nila pwedeng mahikayat yung mga empleyado nila na maging honest, maging open kung ano yung problema nila sa work or ano yung mga struggles nila na hindi nila na-feel na nape-pressure sila, na ma-judge sila. Na kumbaga, etong conversation na to would be between us and this is a safe space para sabihin mo lahat at ano kaya yung pwedeng panimula na Ayun. statement or something para ma-open po Opo. yun. So, siguro ang first step, hindi po sapat ang sabihin na open door policy tayo or open communication tayo. Kailangan makita ng empleyado na ligtas magsabi ng problema nang walang takot na mapahiya or maparusahan. Kailangan ma-ensure ng company rin yung privacy at saka confidentiality. No, so ano man yung sabihin ng empleyado kasi syempre sa workplace ayaw naman natin na kumbaga nagbitaw ka ng statement, nagbitaw ka ng opinion tapos pag-uusapan siya ng buong opisina. So kapag nagawa yun ng kumpanya, doon nagsisimula yung tinatawag na sinasabi ko kanina na psychological safety. Mararamdaman yun ng empleyado. Ayun po. Siguro follow up na lang po doon, no, Sir Jerome. Ano po yung mahalagang papel ng ating mga leaders, ng ating managers sa pagbuo po ng isang supportive work environment? Ayun. So, malaki po yung papel ng mga leaders sa pagbibigay ng supportive work environment kasi nasa kanila yung kumbaga management power. Ano po? So, kinakailangan talaga na sila ay magbigay ng investment sa mental health ng kanilang mga empleyado. Kasi in the long run, sa kanilang kumpanya, magiging additional cost din po yun kumbaga business side. No? So, kumbaga magiging additional cost din po yun kapag laging nagre-resign or laging merong mental health concern ang kanilang mga empleyado. So, mas maganda pong magtrabaho or kumbaga mag-work sa isang company na kumbaga nare-recognize ng employer yung mental health ng kanyang mga empleyado. Ayun po. Siguro po pwede nyo po bang sabihin sa amin, Sir Jerome, ano yung mga healthy alternatives para naman kahit papano, kahit nasabihin na natin burnout yung tao, paano maa-adapt or paano makakapag-adjust sa toxic positivity na nakukuha niya lagi sa kanyang managers. Tapos, ano po yung mga pwedeng support na pwede nating ipakita sa taong nagkakaroon ng ganito po?
o nakakaranas so ng ganito? Opo. So within the company po, maganda po na kumbaga kung magiging open ang mga companies na magkameron ng company psychologists na kumbaga magme-mental health check-in sa kanilang mga empleyado. Aside from that, yung from time to time nararamdaman ng empleyado na siya ay nare-recognize, na siya ay bina-value, magkameron ng mga ganong programa or magkameron din po ng team building, no, activities para kumbaga maramdaman ng empleyado yung care na hindi ka lang tinitingnan ng employer bilang isang empleyado. Tinitingnan ka niya bilang tao na meron siyang kumbaga pakialam sa kapakanan mo. So ayun po, doon po nagsisimula yung psychological safety na sinasabi ko. Matanong ko lamang po, Sir Jerome, yung pagkakaroon po ba ng tinatawag na always positive na mindset ay ito po ba yung ginagawang hakbang ng ilang empleyado para makaiwas dun sa tunay na lang problema? At ano po kaya yung mga factors behind this po? Ayun. So, madalas nga po, yung mga empleyado, ginagawa nila itong always positive mindset. So, ang kaso po, kapag puro positivity lang, minsan hindi na naaayos yung totoong problema. So, halimbawa, hindi kulang sa positive thinking ang empleyado. Kulang siya sa sapat na tao sa team o sobra yung workload. So hindi positivity ang solusyon doon. Kailangan po ng improvement sa system. Kasi kahit na gaano ka-positive yung empleyado, kung kulang naman yung manpower, kung sobra man sobra naman yung workload, so hindi siya masusolusyonan ng positivity lang. Ayun po. Maidagdag ko lamang po kasi ngayon nagbabago na yung mga setup kasi natin, 'di ba, sa workplace. May ilan mga naka-work from home setup, yung iba hybrid, yung iba naka-compress 4-day work week, no. So ano po yung nakikita niyo po, Sir Jerome, na pagbabago ng dynamics ng toxic positivity pagdating naman po sa remote or hybrid work setup? Ayun. So, ang nakikita ko po diyan siguro, yung ibang, kumbaga employers, since nasa bahay or work from home yung kanilang mga empleyado, kumbaga hindi nila nakikita yung actual, merong limitasyon sa kumbaga pagkakita sa actual na situation kung paano ba binabalanse ng isang empleyado yung trabaho. Tas siyempre hindi natin mapagkakaila na meron silang mga iba pang responsibilidad. So yun yung isa sa mga nakikita kong major changes. Unlike pagka dito sa sa face-to-face setup sa opisina, so may kanya-kanyang cubicle usually sa kumpanya, tapos pwedeng mag-supervise, pwedeng pumunta ng mabilisan face-to-face ang isang manager. Ayun po. Isa pa pong tanong, Sir Jerome, paano po ba makikilala o ma-identify ng isang empleyado yung kanyang personal limits, at paano po kaya yung mga maaari pong gawing approaches sa tamang paghingi ng tulong kung hindi man po sa kanilang managers o sa kanilang mga boss, maging sa kanilang mga workmates? Kasi minsan po syempre iba-iba yung pananaw ng ng workmates, no, pagdating sa saluhan po ng trabaho. Yung iba parang kaya mo na yan. Yun, parang napapakaya mo na yan yung iba. Paano po kaya yung ganun, Sir Jerome? Ayun. So dun sa una niyo pong tanong, yung sa pag-recognize ng limitations. So pag nakikita natin na madalas na tayong magkamali, kumbaga hirap na tayong mag-focus, no? So minsan nadadala na natin yung trabaho sa bahay, tapos nakakaapekto na sa relasyon natin sa ating pamilya, for example. Dapat ay maging honest po tayo sa ating sarili at sabihin natin na merong limitasyon dapat. Kumbaga dapat mag-set tayo ng limit. Tungkol naman po dun sa kumbaga paano tayo mas makakapag-share sa ating mga workmates. So uumpisahan pa rin po talaga natin sa
open communication, so kailangan talaga ay magkameron tayo ng outside work, magkameron tayo ng group sessions, no? So kung saan mas mapapag-usapan ito ng kumbaga maayos na hindi muna trabaho yung pag-uusapan, kasi pagka naunawaan natin sa ganoong level, pagbalik sa trabaho, mas mag-iiba yung approach ng empleyado sa bawat isa. Ayun po. Sir Jerome, nasabi niyo po kanina yung open communication. Bilang empleyado po, kunyari may saloobin po akong gustong iparating sa nakakataas sa akin. Say for example, boss ko, superior ko. Paano po yung best way na maipapayo po ninyo to approach them without them getting mad at you or getting too personal sa inyo, para lang po ma-feel mo na okay, this team, etong boss ko will support me at alam kong ma-appreciate niya yung gagawin ko at hindi siya magiging toxic positivity workplace lang, kundi positive workplace talaga siya. Ayun. So maganda po siyang katanungan. So syempre po sa isang organization meron naman tayong organizational structure. So mahirap naman po na isang empleyado pupunta agad tayo doon sa top management para sabihin yung ating hinaing. Syempre magiging iba agad yung impression. So nakadepende po yan sa kumpanya. Kailangan ay sumunod po sila sa proseso o kung sino muna yung focal person na pwedeng pagsabihan. Pwede, sa ibang kumpanya po kasi pwedeng in writing, in email, or pwedeng sa ibang kumpanya magse-set talaga sila ng mental health check-in kung saan kakamustahin nila yung empleyado. So dapat po talaga two-way process ito para hindi mahirapan yung empleyado sa pag-open up sa mga managers. Kailangan mag-take ng initiative din po yung part ng managers ng management na magkameron sila ng mental health check-in once in a while. Tapos yun talaga, doon yung tamang kumbaga lugar para pag-usapan yung mga ganong concerns. Ayun po. Sir Jerome, sa inyo po nga obserbasyon at base na rin po siguro no, sa mga nahawakan niyo po na maaaring cases o yung mga experiences po ng inyong clients, paano po ba naapektuhan no, in the long run ng toxic positivity ang workplace relationships, halimbawa na lang po sa pagitan ng empleyado at ng mismong management ng company? So yun, ang main talaga po na kumbaga nagiging effect nito is yung high turnover rate. No, so yung high turnover rate ibig sabihin palaging nagre-resign yung mga empleyado, which is hindi maganda yung epekto sa part ng empleyado kasi mahirap din naman na mag-a-apply kumbaga additional cost din yun. Sa part ng company ganun din, mahirap din naman na mag-hire. So yun po yung isa sa mga main effects ng pagka hindi nagkakaintindihan yung employer at saka yung employee. Ayun po. Siguro ito na lamang po no, bago po namin kayo pakawalan at bago din po namin na ibigay no ang kasi syempre para maipalaganap din natin yung mga services na ino-offer ng Alaya Psychological Services. So ito po muna no, Sir Jerome, ano po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Warm Heart, particular po doon sa mga topics natin for today, yung kumustahan at yung toxic positivity in the workplace. Go ahead po, Sir Jerome. Sige po. So ang aking final message sa mga viewers, tagapakinig, ang pagiging resilient ay hindi ibig sabihin hindi ka napapagod. Hindi ibig sabihin hindi ka din umiiyak. So ang tunay na resilience ay ang kakayahang bumangon habang kinikilala ang sariling limitations. At syempre, marunong pa rin tayo dapat humingi ng tulong kapag kinakailangan. So at gusto ko ring iwan ang isa pang simpleng paalala.
hindi kalaban ang pagiging matatag ang pagiging vulnerable. Sa katunayan, pinapakita ng maraming psychological research na ang mga taong marunong kilalanin at ipahayag ang kanilang nararamdaman, humingi ng suporta at mag-adapt sa hamon ng buhay ay mas may magandang mental health at mas matibay ang kakayahang makabangon sa mga pagsubok. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtatago ng emosyon, so tatandaan po natin yon, kundi ang pagharap dito ng may tapang, pag-unawa at tamang suporta. So yun lamang po, maraming salamat. At syempre, Sir Jerome, saan po ba nila kayo matatagpuan ng ating mga listeners and viewers dito sa Warm Heart para if ever man na kailangan po nila ng inyong services, ay agad po nila kayong mapuntahan. Go ahead po, Sir Jerome. Sige po. Ang Alaya Psychological Services ay located sa Kumindang Ibaba, Batangas City. So, third floor po kami ng Hilltop Central. Nag-o-offer po kami ng psychotherapy, counseling, assessment, at marami pang ibang kumbaga mental health services kagaya ng team building, research validation. So, anything po na tungkol sa kalusugan pangkaisipan or yung lusog isip natin ay kinikater po ng Alaya Psychological Services. So thank you po Radyo Pilipinas World Service at Warm Hearts sa inyong kumbaga imbitasyon at pagkakataong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Jerome. At God bless po. Happy weekend po. And sana ma-invite po ulit namin kayo ulit sa susunod na aming mga episodes. Maraming salamat po. Thank you po. At ating nakasama sa edisyong ito ng ating programa si Ginoong Romar Jerome Claveria. Isa po siyang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services. At ka-Warm Heart Staff, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa studio ngayong araw na ito. Siyempre, maraming salamat sa ating mga nakaagapay sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at John Paul Lumuntad. Salamat din siyempre sa ating resource person for today mula sa Alaya Psychological Services na si Sir Romar Jerome Claveria. At dito na po nagtatapos ang ating palatutunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Nanyong at Steph Vicente. At ito ang Warm Heart. Maaasahan kailanman di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan.